Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Miami Heat kay Chris Middleton at ang balitang may natapos na nga po na trade, ang Los Angeles Lakers. Simula nga po nang makuha ng Miami Heat si Giannis Antetokounmpo sa isang blockbuster trade ay nanahimik na nga po bigla ang kanilang team sa pagpasok ng free agency. In fact, sa loob nga po ng unang 2 araw ng free agency market ay si Tim Hardaway Jr. lang naman ang kanilang nakuha dito at wala nang iba pa. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin niya na wala nang gagawing move ang Miami. Gayong napakadami pa nga po silang dapat ayusin sa kanilang lineup, lalo na sa kanilang bench. At isa nga po sa mga naibalitang pinag-iisipan ngayong gawin ng front office ng Miami ay ang pagkuha kay Chris Middleton para makapag-reunite silang muli ng kanyang dating teammate na si Giannis Antetokounmpo. Para nga po sa inyong kalaman, isa na rin naman nga pong unrestricted free agent si Middleton kasunod ang pagtatapos ng kanyang kontrata sa Dallas Mavericks. Wala na nga na pong balak ang Mavs na pabalikin pa ito sa kanilang lineup, kaya pagkakataon na nga po ng Miami Heat na kunin si Middleton na bagamat man matanda na ay magagamit pa rin nga po nila ito bilang kanilang playmaker at scorer of the bench. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng napag-usapan natin, meron na nga pong kabuang 13 players ang Lakers na merong regular contract sa kanilang lineup matapos ang mga ginawa nilang move ng mga nagdang araw. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin niya na ito na ang kanilang ipangsasabak sa kanilang darating na kampanya. Since maaari para naman nga po sila ditong magtanggal ng ilan sa kanilang mga players sa pamamagitan ng trade o di kay pag-waive sa kanilang kontrata. Available para naman nga po sa trade market ang isa sa kanilang mga target na si Jalen Duren. Pero kahit man nga po gustuin pa ng Lakers na makuha si Jalen Duren ay hindi na rin naman nga po ito afford ng kanilang kupunan. Bukod nga po sa katotohanan na wala silang cap space o malaking kontrata na may pang-o-offer sa kanya ay hindi na rin naman nga po nila kaya itong makuha sa isang trade. Hindi rin naman nga po sapat ang kanilang trade assets ngayon since ayaw rin naman nga pong kunin ng Pistons si DeAndre Ayton at ang iba nilang mga players. Maliban rin nga po dyan, meron na lang naman nga po silang isang draft pick sa mga susunod na taon which is kulang at hindi sapat na pang-offer sa Detroit Pistons.